Ating pong pinag-uusapan, recap muna tayo bago tayo manalangin. Pinag-uusapan natin mga kapatid, yung pong bilang miyembro ng simbahan, mahalaga na meron po tayong katapatan sa paglilingkuran. Last Sunday, diniscuss natin, inilagay ng Diyos ang disenyo kung paano ba mangyayari na bilang miyembro ng church ay makapaglingkod. Nagbigay ang Diyos ng pastor, evangelist, apostle, etc. for the reason na para ang mga miyembro ay maging handa, ma-train, ma-equip para sa work of the ministry. Ang ministry po ay trabaho. Amen? At ito po ay hindi trabahong secular, ito po ay trabahong spiritual. Ano po? Wag nating isipin na ito'y dagdag trabaho. Kung madagdagan man po ang ating trabaho, ay ito'y trabaho para sa Panginoon. At deserve ng Panginoon na siya'y pagtrabahuhan natin. No po? Okay. At diniscuss din natin yung desire ng Panginoon, sabi ng Ephesians 4:13, till we all come in the unity of faith, of the stature and the fullness of Christ. Ito po yung desire ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng Christ-like character, magpatawad katulad ni Kristo. Tanungin ko po kayo, anong kasalanan ang ginagawa natin na hindi kayang patawarin ng Panginoong Kristo, maliban na lang sa pamumusong sa banal na Espiritu? Kasi walang kapatawaran yun eh. When you reject the conviction of the Holy Spirit, wala ka na talagang kapatawaran, punta ka talagang impyerno. No po? Yun po ang walang kapatawaran. Pero beside doon, wala pong kasalanan tayo na ginagawa dito na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kaya nga ang goal natin, magkaroon tayo ng Christ-like character para tayo magkaroon ng pagpapatawad katulad ni Kristo. Kahit anong sama na ginawa ng tao sa atin, pag ganyan na yung ating character, magpapatawad po tayo. Magbigay katulad ni Kristo. Hindi lang po salapi ang ibinigay ng Panginoon sa church, o hindi mismong buhay niya. Maglingkod katulad ni Kristo. Ang paglilingkod ni Kristo ay walang halong pagpapaimbabaw. It's all about humility. Maglingkod katulad ni Kristo. Magmahal sa kaluluwa katulad ni Kristo. Mga kapatid, listen carefully. Kapag po ligtas ang tao, automatic po yan, magde-desire po yan ng Bible, ng Word of God. Magdi-desire po yan ng panalangin. Magdi-desire po yan ng worship service. Magdi-desire po ng mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, kung meron kayong kasama dito, kasama sa bahay, ni hindi nyo nakita from the very start na napunta sa church, ni hindi nyo nakitang nag-desire ng Word of God, hindi nag-desire ng prayer, hindi nag-desire ng worship, hindi nag-desire ng paglilingkod sa Diyos, kapatid, questionable ang kaligtasan yan. Baka hindi papuntang langit yan. Papuntang saan? Kapahamakan sa impyerno. Kaya observe niyo po yung mga kasama niyo sa bahay. Observe niyo po yung mga kasama niyo na nag-church. Observe niyo po sila. Kasi ako'y naniniwala mga kapatid, kapag save ang tao, magkakaroon niya ng desire sa salita ng Diyos. Magkakaroon niya ng desire sa prayer. Magkakaroon niya ng desire sa worship service. Magkakaroon niya ng conviction because of the Holy Spirit ay nasa kanya. Magkakaroon niya ng conviction against sin. Pero kapag kaganyan, from the very start, hindi natin siya makakitaan ng mga sinyalis na yon na siya ay tumanggap kay Kristo. Delikado po yan. Kagabi, meron pong nagpatotoo dito, nanay. Ang ipinagpapatotoo niya yung asawa niya. Yung asawa niya talagang masalimuot yung buhay. Lahat ng bisyo pinasok. Lahat ng panira ng pamilya ginawa. Aba, nung makakilala sa Panginoon, na-observe nung nanay na ito, itong tatay na ito na tumanggap sa Panginoong Kristo, napansin nung nanay na ito, paggabi, alam niyo kung anong ginagawa paggabi? Nagbabasa ng Bible. Yun ang ligtas. May desire sa Word of God. Mahal ang kaluluwa katulad ni Kristo. Hindi lang yon. Nag-aakay ng kaluluwa. Nagpapasakop katulad ni Kristo. Alam niyo ba yung pagpapasakop na ginawa ni Kristo? Hanggang kamatayan, nagpasakop siya sa kalooban ng kanyang Ama. Sumusunod katulad ni Kristo.
Yan po yung fullness of Christ. Ganyan po yung maturity na nasa Bible. Christ-like character. Makikita natin, mabubusisi natin, na ganito ang kanyang karakter, na ganito ang kanyang buhay. Pero mga kapatid, kapag hindi natin sinunod ang God design, God desire, sabi natin, mananatili tayong bata. Ang bata, ang nature ng bata, maiinggitin, madaling matangay ng mga impluensya. Hindi niya ma-identify kung ang impluensyang umuumpluensya sa kanya ay mabuti o masama. Ganyan ang bata. Bigyan mo ng candy, sumama ka sa akin, nung pala, yung nagbigay ng candy, mandurukot. Hindi niya ma-identify pag bata. Laging may kaaway kapag bata. Madamot kapag bata. Makasarili pag bata. Maingay kapag bata. Pag hindi tayo sumunod at nagpasakop sa disenyo ng Diyos at si desire ng Diyos, mananatili po tayong bata spiritually. Ang bata, madaling madaya, madaling malinlang. Ang mga bata, hindi niya ma-identify kung ano ang mali at kung ano ang tama. As we continue, tayo muna tayong lahat. Tayo muna humingi ng gabay sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa mga pagkakataong ito para kami muli, Panginoon, ay makapag-worship service, makapag-alay, Panginoon, ng pasasalamat, makapakinig muli ng inyong salita, upang sa gayon, Panginoon, maluwalhati ang inyong dakilang pangalan ng aming presensya. Kaya kami narito, hindi para sa aming sariling kagustuhan, hindi para sa amin ang linggong ito. Ang linggong ito ay para sa inyo. Tulungan niyo kaming maunawaan, Banal na Espiritu, muli ang inyong salita na makapangyarihan. Baguhin kami nito, itumpa kami nito, encourage kami nito, palaguin kami nito, patatagin kami nito, dahil wala nang ibang magpapatibay sa amin kung hindi ang inyong salita. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Upo na po tayong lahat. As we continue, ang kailangan para hindi manatiling bata spiritually, ano po ang kailangan? Salita po ng Panginoon. Ito po yon, our King James Bible. Praise God! Ang Bible ay pinereserve ng Diyos makarating sa atin for a purpose. Ito po ay binigay ng Diyos para makilala natin siya bilang Panginoon tagapagligtas at hindi lang tayo manatiling ligtas, tayo po ay maglingkod sa Kanya at lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Merong sinasabi si James, kung naalala nyo, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, if you are saved, tinitignan ng Diyos and na-expect ng Diyos na gagawin natin kung ano ang sinabi niya. Ano po? Dahil ito po ay mahalaga, ang salita ng Panginoon. Okay, ano po ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse number 15? Tignan niyo po, para hindi po tayo manatiling bata spiritually, tayo pong mga Kristiyano, tignan niyo po ito, Ephesians 4, verse number 15, but speaking the truth, ito po yung truth in love, speaking. When we say speaking, preaching, teaching, we need the preaching of the Word of God. We need the teaching of the Word of God. Hindi natin pwede, mga kapatid, i-replace ang preaching. Hindi pwede po. Hindi pwedeng ang worship service ay kwentuhan lang. Hindi pwedeng ang worship service ay fellowship lang. Hindi pwedeng ang worship service ay Bible pledge lang. Hindi po pwedeng ang worship service is congregational singing lang. Hindi po pwedeng, mga kapatid, na ang worship service ay Bible reading lang.
It is important, ang nakalagay dyan sa Bible, but is speaking the truth. Preach the truth. Kaya sa worship service, hindi natin pwedeng tanggalin ang preaching. Another thing, hindi natin pwedeng, wag bigyan pagpapahalaga ang preaching. Hindi pwedeng ang preaching ay tinutulugan. Hindi pwedeng ang preaching habang may nagpipreach dito, tayo'y magkukwentuhan. Hindi pwede, mga kapatid, i-replace ang preaching. Without the preaching of the word, wala ring lalago. Alam nyo, listen carefully. Hindi po natin kaaway ang preaching. At hindi ka inaaway ng preaching. Ang preaching, itinuturo ng salita ng Panginoon. Hirap po, no? May nag-preach na ganun, tinamaan, nasaktan. Ay, hindi na kinamayan yung pastor. Nagalit na doon sa nag-preach. Mga kapatid, mali pong attitude yun. Amen? Ang preaching po ay tinuturo ng Bible. But, speaking the truth in love. Okay. Mga magulang, bakit po kayo kuminsan nagagalit sa mga anak? O bakit kayo kuminsan nagpipreach sa inyong mga anak? Yung hindi naghugas, magpipreach kayo. Hindi naman kayo naghugas. Dahil lang ba kaya mga magulang galit kayo? O dahil gusto niyo silang matuto dahil mahal niyo sila? Sa bahay may preaching din, di ba? Hindi mo na naman naligpit ito. Hindi mo naman inasikaso ito. Hindi ka na naman nagsaing, hindi ka na naman nagluto ng ulam, hindi mo na naman bumili ng munggo. Alam mo, Biyernes ngayon, hindi ka bumili ng munggo. Kultura na natin yun. Abay, ang mga magulang, hindi po sila nagpipreach sa bahay dahil galit lang sila. Nagpipreach sila sa loob ng bahay dahil gusto nila tayong maging responsible. At dahil mahal tayo nila, ng isang araw, pag kayo ay nagpasya at nagpaalam na kayo, nanay, tatay, gusto na po naming mag-asawa. Dahil kayo ay natuto sa preaching ng nanay nyo sa loob ng bahay, naging responsible kayo. Sabi ng mga magulang nyo, anak, pwede ka nang bitawan. Pero kapag ang preaching ng nanay nyo at tatay nyo sa loob ng bahay ay patungkol sa katamaran, hindi kayo niyan bibitawan. Are you listening? Mahalaga po ang preaching. Hindi lang dahil galit o hindi dahil gusto tayong maging responsable at mapabuti ang ating mga buhay. Speaking the truth in love. Sabi nga noong yumaong Pastor Midel, preach with the heart. Amen? Pag nagpipreach ka, lagyan mo yung puso mo. Ibig sabihin doon ng pastor, mag-preach ka ng may pag-ibig. Amen? Kaya, mga kapatid, listen carefully. Kung ang preaching turo ng Bible, ayaw ng dyablo ang turo ng Bible. Ayaw ng dyablo ng preaching. Lahat ng distraction gagawin niya para wag kang makapakinig ng maayos ng preaching. Lahat ng distraction gagawin niya. Antok,
inip, init, asiwa, doubt, ito mas malupit, questioning the Word of God. Questioning the preaching. Di ba yan ang trabaho ng dyablo? Nung marinig ni Eva at ni Adan ang instruction ng Diyos, di ba? Na huwag niyong kakainin yung bungang yan na nakakaalam ng masama ng mabuti. Ano ang entrada ng dyablo kay Eva? Totoo ba na sinabi ng Diyos yan? Questioning the Word of God. And then, mahirap po mga kapatid, after the preaching, meron tayong attitude ng serpent. Tingnan nyo nga po ang katabi nyo. Na pagkatapos ng preaching, mag-uumpo ka na ganyan. Ayan, o. Tingnan nyo, yun na naman ang sinabi. O, ayan kaya, ayan naman, o, ayan. Church, that's the attitude of the serpent. Are you listening? Attitude yan ng serpent. After makarinig ng preaching nung dalawa, nilapitan si Eva at question na yung preaching ng Panginoon. Yung sinabi ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, isa daw sa napaka-epektibong trabaho ng dyablo o para siya makapenetrate sa buhay ng tao, ng Kristiyano, ay yung Kristiyano ay maging inosente sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya nga po mga kapatid, meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos para tayo mga membro ay hindi maging inosente sa Word of God. Kino-question para madali niyang madaya ang Kristiyano. Di ba nadaya si Eva? Sa nagsimula, nung kinwestiyon na niya yung sinabi ng Panginoon. Nadaya na. Kaya mga kapatid, lahat ng distraction, maging aware po tayo dito, lahat ng distraction gagawin ng demonyo. Antok, init, asiwa, doubt, questioning. Ito, listen carefully. Kapag po ang tao ay nagsi-cellphone, abay, inaabot ng 4 na oras. Walang kainipang nararamdaman. Tanungin niyo ako kung bakit. Ay, ayaw akong tanungin. Tanungin niyo ako kung bakit. Nakakabay sa'yo, demonyo eh. Hindi ka dinedistract. Amen? Amen? Pero tingnan niyo po ito, preaching. Ilang oras ba napipreach pastor nyo? Pinakamahaba, 1 oras at 2 minuto. Nakikiusap pa pastor pag sumobrang 2 minuto. Pansinin niyo yan. Ano naranasan nyo habang nakaupo kayo dyan? Nako, distraction ng demonyo. Amen? Bakit po? Mahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Pagkain po natin tong spiritual. Magugutom tayo at pag tayo'y gutom, nanginginig tayo sa gutom spiritually, madali na po tayong atakihan ng demonyo. Madali na po tayong papangitin ng ugali ng demonyo. Kaya kung minsan buong 1 linggo, ang pangit-pangit ng ugali natin. Amen. Konting ganito lang nakasigaw, konting ganito lang galit. Sabi ng Bible, but speaking the truth in love. Pag distracted tayo, ibig sabihin, wala tayo sa focus. At pag wala tayo sa focus, hindi tayo makakakain ng mabuti. Ano po? Listen carefully. Naranasan niyo ba mga kapatid, na marami kayong iniisip, maraming distraction sa isipan nyo, tapos kumakain kayo, ano nangyayari sa inyo kapag gano'n na? Nawawalan na kayo ng ganang kumain. Kasi ano po, may distraction. Yung bang kumakain kang gano'n, tapos biglang may nag-chat na gano'n, sabing gano'n, pinapatawag ka dito sa school, yung anak mo may ginawa. Naku po! Ano na naman kaya ang ginawa ng anak ko sa school?
Kumakain ka pa naman. Paborito mo pa naman ang ulam. Because of the distraction, biglang binitawan mo na ang kutsara, tinidor. Pastor, ang bihira Nag-exercise pa naman ako, nawalan ako ng gana sa exercise Ano ba gamit mo sa exercise? Kutsara at saka tinidor. Kapag ikaw'y distracted, listen carefully, mawawalan ka ng gana kumain. Tama po. Ngayong umaga, distracted ka ba? Ano ang nagde-distract sa'yo ngayon? Sabihin mo, no, Diablo, resist the devil and he will flee from you. Okay. Kaya ayaw ng Diablo na tayo ay attentive sa Word of God. Ayaw ng Diablo na nakapokus tayo. Ayaw ng Diablo na tayo ay, yung tayo talaga namang nakikinig ng maayos sa salita ng Panginoon. John 17, verse number 17. Naalala ko tuloy, bago pumanaw po ang Brother Bong, isa yan sa mga nag-aabot ng candy diyan sa mga likod. Para, syempre, nakakatulong din yung candy, para hindi ka antukin. Nakakatulong nga ba? Di ba ang candy matamis? Di ba kapag ma-sugar ang katawan mo, lalo ka nga antukin? Parang hindi nakakatulong yung candy, mali yata Dapat yata ipinamimigay dyan sa likod, sili. Amen? Okay, amen? Okay, alam niyo na gagawin next week. John 17, verse 17. Yung bang inip na para pag tinanaw mong ganun, parang ang sama-sama na ng titig sa'yo. Huwag pong ganun. Are you with me? Okay, 17 verse 17. Ito ang sabi ng Bible, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. The word sanctify, meaning to purify. Yan ang ginagawa ng Word of God sa buhay natin. Pinupurify tayo. Parang yung ginagamit sa construction, yung pong salandra, maglalagay ng buhangin, sasalandrahin na ganoon, ang bumabagsak lang po sa ilalim, yung pong mga smooth na buhangin. Pero yung mga matitigas na bato, naiiwan po yun sa top, nasasala po. Dahil hindi po yun nakakatulong pag nagpalitada, nakaka-distract po yun Mahirap pong magpalitada kapag merong ganon. Kaya sinasalandra, ganon po ang salita ng Panginoon. Ito po'y parang salandra, para maging smooth lamang ang buhay natin. Amen? Sasalain ng Word of God ang magagaspang nating ugali. Kuminsan kasi, tingin niya sa ugali niya, hindi magaspang. Do you realize that? Akala natin ugali natin okay lang Akala natin kuminsan ugali natin hindi magaspang Pero nung ito na ang Word of God, narinig natin. At ang trabaho ng Word of God ay sanctification, to purify us. Sabi natin, naku po, pangit pala ang ganong ugali. Amen? Sino sumala? The Word of God. Amen? Parang salandra. Parang salandra ang Word of God. Purify. Ganon din, kapag nagpo-purify ng tubig kung saan-saan dumadaan, and then pagbagsak, wala na yung mga kumikibot-kibot na ganon. Purify. Purify. Yan ang trabaho ng salita ng Diyos. Sa Tagalog, pakabanalin mo sila ng katotohanan dahil ang iyong salita ay katotohanan. May mga katotohanan na masakit, pero ang purpose noon, to purify us, para tayo mamuhay ng mayroon pong kabanalan. Purify. Kapag po sarili lang nating
opinyon, sarili-sarili lang nating haka-haka. Pwede tayong magkamali na sabihin natin, nasa tama pa rin ako. Pero sinasabi na ng Bible, mali. Purify. Ano po? Ngayon po, ano pa po ang gamit ng Word of God? Jeremiah 23:29. Is not my word like as a fire? Saith the Lord. Hindi ba ang salita ko'y katulad ng apoy? Sabi ng Panginoon. And like a hammer that breaketh the rock in pieces. Hindi ba ang salita ko'y katulad ng martilyo that breaketh the rock in pieces? Hindi ba ganoon ang salita ko? Hindi ba ganoon kapag inihaluntulad ang aking salita, ay katulad ito ng apoy? Pag hinilintulad ang aking salita, katulad ito ng martilyo, ng hammer. Bakit doon inilintulad ng Diyos ang kanyang salita? Sa apoy at saka sa hammer. Ito po ang aking pong napansin sa dalawang comparison ng Diyos doon sa kanyang salita. Ang fire po, mga kapatid, aggressive. Sabihin nyo nga po, aggressive. Kapag po kayo ay nagluluto, lalo't marami ang lulutuin nyo, nakakabagot yung kalan na mahina ang apoy. Ano po? Gusto natin, malakas. Ganon din po mga kapatid. Hindi pwedeng mga kapatid. Kukuha lang ko ng hammer doon Cut. Yan. Amen. Hindi natin kung matibay itong ginawa ni Adam. Isa nyo? Isa lang. Wag na. Baka maiksan yung merienda. Mga kapatid, pag sinabing hammer, ganyan ba ang pukpok? Hindi po Pag sinabing hammer, ubos, tindihan. Ang word of God, mga kapatid, aggressive. Ang word of God, mga kapatid, intentional. Kapag sinabing intentional, intensyon ng Diyos na marinig mo ito. Amen? Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ka pinepersonal ng Diyos, pero pinepersonal ka ng Diyos. Ay, ng pastor. Pinepersonal ka ng Diyos. Bakit ko nasabi yon? Kapatid, yung buong isang linggo mo, wala naman akong CCTV kinabit sa bahay mo para malaman kung saan ka pupukpukin. Are you with me? Hindi ko alam, pero alam ng Diyos kung anong ugali mo pa ang kailangan sunugin. Amen? Di ba sabi ng Bible, ang kanyang salita ay apoy, natatay, itadarang. At masusunog dito yung mga hindi naman kapaki-pakinabang na ginagawa natin. Are you with me? Para tayo ma-purify, para ang lumabas sa atin ay gold, precious stone, na kapag dumaan sa apoy, talagang nagniningning, hindi masusunog. Kapatid, sa buong isang linggo na ipinamuhay ko, hindi ko alam yan, pero alam ng Diyos. Kaya kung sinasabi nyo kung minsan, pinatatamaan ako ng pastor ko, hindi totoo yun. Pinatatamaan ka ng Diyos because the Word of God is intentional. The Word of God is aggressive. Ang pinaka mainit daw na apoy kulay blue. Kaya ito kulay blue yan Apoy yan. Amen?
Signage pa lang, nagpipreach na ng gospel. Ano malay ko kung ano ginawa mo? Ano malay ko kung ano motibo mo? Ano malay ko? Pero alam ng Diyos, His Word is aggressive and intentional. Alam nga namang karpintero, may pako dito. Upok-bok ko ba ito na walang intensyon? Walang reason? Abay, meron ba ganun, Brother Jaime, na karpintero naggaganon tapos walang dahilan? Abay, hindi po no? Kada pukpok ng mga karpintero sa bahay natin, may dahilan kaya niya pinupukpok. Amen? Intentional ang Word of God. Like fire and hammer. Kaya itong sabi ni Paul sa batang Timothy, 2 Timothy 4 verse number 2, preach the word. Turo ba talaga ng Biblia? Turo po ba? Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove. Kasama sa preaching ito. Amen? Nilagay ng Diyos. Hindi haka-haka ang reprove. When we say reprove, mga kapatid, to express disapproval. Amen? Mali kapatid na hindi ka nagpapatawad. That is reprove. Mali kapatid na hindi mo minamahal yung katabi mo. That is reprove. Mali kapatid na hindi mo mahal buong membro ng church. That is reprove. To express disapproval. Ano pa nakalagay? Rebuke. Ano ibig sabihin ng rebuke? To express strong disapproval. Mali kapatid na hindi mo iginagalang ang magulang mo. Maling-mali yan. Kasi strong disapproval di ba? That is rebuke. Mali kapatid na hindi ka nakikipag-participate sa church. That is reprove. That is rebuke. Exhort. Palakasin sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo at doktrina. Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, mag-preach ka. At tiyagain mo. Tiyagain mo yung mga tao. Matututo din yan. Magbabago din yan. Lalago din yan. Lalakas din yan. Preach the word. Sino magpapalago? Preach the word. Alam niyo, ito yung napakagandang programa ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Hindi na po kasi mga kapatid, bababa ang Diyos dito at sasabihin niya, Reuben, huwag ka naman matutulog kapag preaching. Hindi na po bababa ang Diyos dito. Hindi naman pwede man padala ang anghel dito. Ang Diyos ng anghel. Tapos bababang ganon. Chloe, sumali ka sa choir. Hindi magpapadala ang Diyos ng mga heavenly being para sabihin sa atin kung ano gagawin natin. Ang ibinigay ng Diyos, yung mga preacher, para malaman natin ang programa ng Diyos at mga ipinapagawa ng Diyos. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, tiyagain mo yan. Amen? Bagamat kuminsan ikay nagtuturo, yung mga tinuturuan mo, walang kagana-ganang makinig, tiyagain mo pa rin. Amen? Matututo rin yan. Lalago din yan. Bagamat Timothy, kuminsan habang nagtuturo ka, kung ano-anong ginagawa, hindi talaga nakikinig sa iyo, tiyagain mo. Ang bilin ni Paul kay Timothy, long-suffering. Tiyagain mo. Amen? Alam niyo, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan mo ng matyaga. Gigising ka ng madaling araw, mag-aaral ka, mananalangin ka, Lord, anong mensahe ang kailangan nyo?
Bagamat ikaw buong maghapon, inihanda mo ang pagkain, pag hiniyain mo na, hindi bibigyan ng pagpapahalaga, sabi ni Paul, okay lang yan, tiyagain mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tinatyaga ka ng pastor mo. Nagtsatsaga, naturuan ka. Amen? Mahirap nga yung kalalagayan ng nagpipreach nakatayo, pinapawisan, nagsasalita. Kayo nga dyan, nakaupo lang eh. O, tiyagain nyo naman ang paikinig, amen? Ito pa, tiyagain nyo rin yung pagsunod. Hindi pwedeng kumakain lang tapos hindi lumalabas yung kinakain. Nagre-reflect sa katawan. Galaw-galaw din, amen? Sabi yun ni James ang pananampalatayang walang gawa, patayan. Patay. Pag hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos, patay ka. Palakasin sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo at saka doktrina. Long suffering. Tiyaga. Tiyagain mo sa pamagitan ng pagtuturo. Ang mga tao mag-aaral tapos ituturo ng pastor. Mag-aaral tapos ituturo. Mag-aaral tapos ituturo. Hindi po natin minamaliit ang mga teacher, sa lubuto po tayo sa mga teacher. Pero ang mga teacher po, mga kapatid, meron po silang textbook. Kung minsan nga, master na nila yun Ang pastor po, hindi ganun Malalim po ang pinag-aaralan. Sabi ng Word of God, deep things of God. Without the Holy Spirit, lalong hindi maiintindihan ito. Without the guidance of the Holy Spirit, hindi po maiintindihan ito. Mag-aaral, tapos ituturo. Mag-aaral, tapos ituturo. 2 Timothy 4, verse number 3. Bakit kailangan mo, Timothy, tiyagain ang pagtuturo? For the time will come, darating ito, when they will not endure sound doctrine. Aayawan na nila ito, yung katotohanan ito. But after their own lusts, shall they heap to themselves teachers having itching ears. Sabi ni Paul, darating ang panahon, hindi na sila talaga makikinig. Ang susundin na ng mga taong yan, yung gusto na ng kanilang laman. Ang susundin na ng mga taong yan, kung ano yung gusto nilang mapakinggan. Kapag ayaw na nilang mapakinggan ang rebuke, tatakpan na nila tenga nila. At hahanap na lang sila kung sino yung gusto nilang mapakinggan. Darating po ba yan? Darating. Kaya Timothy, sabi ni Paul, tiyagain mo ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Tiyagain mo. Bakit tiyagain? Para masanay sila. Mababad sila. Yung bang kasi sanay ka na, yan na yung lifestyle mo Amen? Pero darating yan. May aagaw ng kanilang atensyon. May aagaw na lang ng kanilang appetite. Darating ang panahon na yan. Aagawin yan. Tingnan nyo mga katabi nyo, naagaw na kaya ang appetite nito sa Word of God? O hindi pa? Maganda mga kapatid, hindi pa. Amen? Susundin na lang yung last nila. No? Tapos ayoko na dyan, lipat ako, ganun. Ito ang gusto ko mapainggan, ito na lang turong ito. Kapag hindi ganito ang turo, ayoko ng ganyan. Gusto ko yung mga, ano lang ang tawag dyan, yung mga, may tawag yung mga ibang speaker ang tawag doon. Iyon. Gusto ko mga inspirational, ano na lang, mga preaching, doon na lang ako.
Ayoko na yung mga pasigaw-sigaw na ganyan, sakit sa tenga. Ayoko na yung mga rebuke-rebuke na yan, yung binabanggit pa yung kasalanan ginagawa ko. Ayoko na mga ganyan. Gusto ko yung parang hinihimas lang ako habang nagtuturo. No? Sabi ni Paul, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Time will come. Ang gusto na lang nila, social media. Ang gusto na lang nila, teleserye. Ang gusto na lang nila, opa, opo, upa. Mamimili na lang sila ng mapapakinggan. At pag ganyan mga kapatid ang nangyari, don't expect spiritual growth. Alam niyo yung mga inspirational na ganyan, yung inaalo lang yung puso mo, yan yung mga taong madaling ma-offend. Yan ang mga taong madaling masaktan. Kasi ano po, hindi sanay sa rebuke. Tama po. Pero yung sanay ma-rebuke, yan ang tumatatag eh. Kapag ka po ganyan mga kapatid, don't expect spiritual growth. Hindi yan lalago. Kasi ang nakalagay sa Bible, balikan natin ang Ephesians 4:15, speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Ano ang nagpapalago? Preaching. Ang Word of God. Grow up into Him in all things. Maganda mga kapatid, nag-grow din po ang ating emotion. Amen? Maganda mga kapatid, tumatatag din kuminsan yung ating emotion. Maganda mga kapatid, nag-grow din tayo when we talk about dealing sa mga tao. Dapat nag-grow din tayo, tumatatag din tayo. At ang pwedeng magpatatag niyan, preaching the Word of God. Apart from the Word of God, wala na pong paglagong spiritual. Wala na po. Hindi natin ma-achieve ang spiritual growth. Sa entertainment, wala po dyan ang spiritual growth. Sa social media, wala po dyan. Sa secular school, wala po dyan. Sa coffee shop, wala po dyan ang spiritual growth. Sa trabaho, sa secular school, wala po dyan ang spiritual growth. Ang spiritual growth sa preaching of the Word of God. Yan po yung God's desire ng bawat isa po sa atin ay lumago spiritually. Pangatlo, unahin natin God's design, God's desire. Pangatlo, God's decision sa church. When we talk about church, listen carefully. When we talk about church, it's all about God. God's design, God's desire, God's decision. Ano ang desisyon na ginawa ng Diyos sa church? Para ang church o yung mga membro ng church maglingkod. Tapos na po tayo sa introduction, sa third point na po tayo. Para masukat mga kapatid, if we are not distracted. Amen? Okay, verse number 16, Ephesians 4, verse number 16, here's the decision of God. From whom the whole body, yan lang po mga kapatid, ang i-quote muna natin, meaning to say, ang church ay ikinumpare ng Panginoong Jesucristo sa human body. Human body. At kaya nagkaroon ng body ang church, o nagkaroon ng church, ito po ang nangyari. Verse number 18 ng 1 Corinthians chapter 12. Lundag tayo sa ibang talata.
But now hath God set the members, every one of them, in the body. Kaya nagkaroon ng miyembro na itong mga miyembrong ito ng church ay hinilantulad ng Panginoong Diyos sa body, ay move ng Diyos. Desisyon ng Diyos. Anong desisyon ng Diyos? God set the members. Desisyon ng Diyos ito. Kaya ka nandito ngayon at naging miyembro ng Berean Bible Baptist Church kasi ang nag-set sa'yo dito, hindi po ako. Hindi rin si Master Lester. Ang nag-set sa'yo dito, paliwanag sa Bible, God set the members. Desisyon ito ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, baka kung si Lance ang magdidesisyon, kung sino magiging miyembro ng Berean, baka hindi ka piliin ni Lance. Depende kung magkano lagay. Di ba ba? Kung yung katabi mo ang pipili na magiging miyembro ng church, baka ilan dito hindi mo talaga pipiliin. Tama po ba? Baka sabihin mo sa ilan dito sa miyembro ng church, ayoko dito. Pero kapatid hindi tayo magdidesisyon kung sino magiging miyembro ng church Diyos ang nagdesisyon kung bakit yan nandito. Kaya ang totoo na dapat nating gawin, tanggapin natin yung desisyon ng Diyos. At pag sinabi natin, Lord, iginagalang ko po ang desisyon nyo. Ito ang nilagay mo dito. Nirerespeto ko ang desisyon nyo. Tatanggapin ko itong miyembrong ito. Amen? But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Bakit inilagay ng Diyos? Kaya kita inilagay dyan, anak, dahil mabibigyan mo ako dyan ng kaluguran. Amen? Lagi po tayo nagpe-pray dito, Lord, bigyan niyo po kami ng mga miyembro na magmamahal sa inyong gawain. Amen? Hindi natin alam kung ano ang mga background nito, ano ang family background nito, pero alam ng Diyos yan kung sino ang isiset ng miyembro ng church. Diyos ang naglagay ng member sa church. Move ng Diyos, desisyon ng Diyos, hindi desisyon ng sino man sa atin. Kung yang katabi mo ay saved and baptized, nilagay ng Diyos, Diyos ang naglagay sa kanya. Alam ng Diyos ang ugali niyan. Amen? Wag mo nang pagdudahan. Amen? Kung inilagay ng Diyos yan, wag mo nang pagdudahan. Diyos ang naglagay dyan. Amen? Tanggapin mo na lang ng bukas palad. Amen? Alam ng Diyos kung sino ang dapat, kung ano ang dapat baguhin dyan. Kaya inilagay ng Diyos yan At hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang desisyon. Magkakamali ba ang Diyos sa kanyang desisyon? Hindi po. Amen? Hindi po natin mapipili ang membro at kung sino ang maging membro ng Berean. Ang pumipili po niyan, Diyos. Kaya nga po hindi natin lagi inaalis ang prinsipyong ito na God set the members of the church. At ang nakalagay sa ating binasa, every one of them in the body as it hath pleased Him. No? Parang ganito, Gia, halimbawa, Diyos po, Totoo naman, move ng Diyos Gia, ilalagay kita sa Berean kasi alam ko, mabibigyan mo ako ng kaluguran sa simbahang yan. Amen? Habang ginagamit mo ang iyong tinig sa pag-awit, nabibigyan mo ako ng kaluguran. Ribin, ilalagay kita sa Berean
At mapalad ang iyong mapapangasawa pag nasa Berean ka na. Amen? Marami na pong naikipagkontratahan po dyan. And then, Sir Bong, ilalagay kita sa Berean dahil dyan ako malulugod pag nandyan ka. Amen? As it hath pleased Him. Inilagay ba tayo ng Diyos dito sa church para wala lang? O inilagay tayo ng Diyos dito sa church for a reason? At ano ang reason sa 1 Corinthians 12:18? As it hath pleased Him. Amen? Nakakalugod ito sa akin. Pero Panginoon, sabi nyo, inilagay nyo itong membrong ito sa Berean Bible Baptist Church at ito'y nakakalugod sa inyo. Pero para sa akin, hindi nakakalugod nakaka-offend. Kapatid, hindi yan inilagay ng Diyos para sa iyo, para sa Kanya. Amen? Amen? Tama po ba? Kapatid, secondary ka na lang. Pero ang first priority, kaya ako nilagay ng Diyos dito, to please Him. Amen? Kaya inilagay dito si Chloe, ang pangunahin ng paglalagay ng Diyos kay Chloe, para i-please ni Chloe ang Panginoon. Secondary na lang po yung mga katabi nyo dyan. Amen? As it hath pleased Him. Panginoon, yung buhay kong ayaw sumunod, nalulugod kayo. Kaya nga mo, may preaching of the word para yung mga disobedience, maging obedience. Amen? At binabago tayo ng Diyos from glory to glory. Ang Diyos po nagtuturo ng katyagaan sa preacher dahil ang mismong Diyos natin matyaga. Amen? Ang bawat isa po tayo, isa sa atin, matyaga tayong binabago ng Diyos. Panginoon, malulugod ka sa akin, di nga ako maatin ng prayer meeting Ang dami kong reason Nalulugod ka ba sa akin ganito? Kaya nga, babaguhin ka ng Diyos from glory to glory. Buksan mo lang ang puso mo at isip mo sa salita ng Diyos. I-penetrate mo lang. Amen? Isang araw, itong desisyon ng Diyos na ito, hindi siya nagkamali kung bakit ka inilagay dito. As it hath pleased Him. Panginoon, nalulugod ka sa akin, hindi nga ako nagpe-first fruit Hindi nga ako nagtatides Pag tinignan yung record ko dyan, walang nakasulat. Kapatid, slow to speak, slow to wrath ang Panginoon. Long-suffering ang Diyos. Tinatyaga ka ng Diyos. Buksan mo lang ang iyong puso't isipan at mangyayari isang araw as it hath pleased Him. Panginoon, nalulugod ka sa akin. Puro mali ng church ang tinitignan ko at ikinukwento ko sa iba. Nalulugod ka sa buhay kong ganito. Kaya nga tsatsagain ka ng Diyos at binili ng Diyos sa kanyang pastor, sa under shepherd, matyaga mong ituro ang salita. Kapag may tiyaga, may biko. Di ba? Ang hirap ng biko, di ba? At sabi ng Diyos, yung sinimulan ng Diyos sa'yo, tatapusin niya. Kaya ka binubuhay ng Diyos, hindi patapos ang Diyos sa buhay mo. Pag tinapos ka na ng Diyos, tapos ka na talaga. Nalulugod ka sa akin, Panginoon, pag binuksan ko yung electric fan, hindi ko na pinapatay, nalulugod ka sa akin. Nalulugod ka sa akin, Panginoon, pag cleaners ako, hindi ako naglilinis. Panginoon, nalulugod ka sa akin. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo.
darating po ito as it hath pleased Him. Are you with me? Anak, hindi ako nagkamaling ilagay ka dyan. At hindi ako nagduda na ilagay ka dyan. As it hath pleased Him. Panginoon, nalulugod ka sa akin. Ang araw ng linggo sa akin is inside out. Ano yung inside out? By linggo-linggo, puro emotion. Yung mga, kunyari, nagtatampo. Ayaw kumain. Are you listening? By linggo-linggo, nagtatampuhan. Nalulugod ka sa akin, Panginoon, na ganito ginagawa ko. Anak, hindi ako nagkamali na nandiyan ka sa Berean. Hindi pa ako tapos sa iyo. Kasi hanggang hindi nangyayari ito, tsatsagain kita. Kung talagang ayaw mo na, iuwi na kita. Are you with me? Illustration ng Panginoon sa church, human body. Ang nakalagay po diyan, ang mga bahagi ng katawan, ang Diyos ang naglagay. Kung inilagay ng Diyos, mali po na ihiwalay. Amen? Oh, listen carefully. Minsan po tumutugtog ako ng piano. Kasi sa Bible school to meron kaming piano lesson. Alam niyo ba, habang tumutugtog akong ganyan, sabi ng teacher ko, ang ganda naman pala ng mga daliri mo. Alam niyo, kahit gaano kaganda itong mga daliring ito, tanggalin niyo po ito at ilagay niyo dito. Nakakatakot. Tama po ba? Pero kapag yan ay nakalagay, nakakatakot ba? Hindi. Kapatid, nakakatakot po mahiwalay sa body. Ayokong gawing illustration yung mata kasi ang head si Kristo di ba? Kahit gaano pa kaganda ang paa mo. Amen? Lalaging may nakadikit, may laging binabarnisan. Barnis ba nilalagay doon o ano? Na pag tinignan na ganyan, talagang walang ingroom. Malinis. Pero subukan nyo pong tanggalin nyo yung paa. Ilagay po natin dito. Nakakatakot po Tapos gumagano'n-ganon pa yung daliri. Pero subukan nyo mga kapatid na nandito lang. Walang nakakatakot Are you listening? Mali po na po, humiwalay sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung meron kayong alam na nakahiwalay, lambingin nyo. Amen? Balik ka na. Amen? Sometimes, the Lord teaches us how to forgive. Amen? Kapatid, baka ang kailangan lang talaga magpatawad ka na para makabalik ka. Baka kailangan mo lang, kapatid, uli ng Word of God para tumatag ka. Amen? Kasi kapatid, hanggang buhay ka, hindi pa tapos ang Diyos Kasi kung tapos na ang Diyos, tatapusin ka na rin ng Diyos Pero humihinga ka pa may buhay ka pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, we're a human body. Alam natin ang human body. At kinumpare ng Panginoong Diyos ang church sa human body as it hath pleased Him. Inilagay dito para maging part ng choir, awit, prayer, yung mga cheerful giver, nilagay ng Diyos yan, counselor, naglagay ang Diyos dito ng mga taong masisinop, masipag,
skilled, masiyahin, matulungin. Nung linggo, umakit ako dyan, nagtapal ako ng bubong, nakita ako ni Ribbon. Panik agad siya, tinulungan kagad ako doon. Sabi ko talaga, mapalad talaga eh. Amen? Yung bang matulungin, may kusa. Inilagay ka dito ng Diyos dahil ang Diyos malulugod pag nandito ka. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 12 verse 21? And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. Pwede bang sabing ganoon ng mata, kamay, hindi kita kailangan. Imagine ninyo, may mata kayo, wala kayong kamay. Papaano kung mapupuwing kayo? Walang magkakamot. Amen? Kailangan ni mata ang kamay. Nor again the head to the feet. Ano ang sabi ng head? Next slide. Ayan. To the feet, I have no need of you. Sabi ng ulo, sa paa, hindi kita kailangan. Delikado yan. Walang paa. Paano sabi ng ulo? Punta tayo doon sa bukid. Walang maghahatid sa kanya. Tama po. Sabi ng ulo, gusto kong uminom ng buko juice doon kay Mang Berto sa kanto. Walang maghahatid sa kanya. Sabi niya kay Pa, hindi niya siya kailangan eh. Meaning to say, mga kapatid, kailangan ni ulo ang paa. At kapag walang paa, tutumba. Ang alin po? Ang ulo. Church, hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, kahit sino man dito, hindi kita kailangan. Are you listening? Wag i-find out, hindi ko yan kailangan dito. Mali po yun. Hindi natin pwedeng sabihin dahil yun ay part ng body. First Corinthians 12:22. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble, parang ang hina, pero necessary. Meron diyang mga mahihiyain, pero mahalaga ang role niya dito. Mahihiyain, hindi masyadong nakikipagkwentuhan, abay maganda. Hindi nagkakasala ng gossip. Amen? May tinitignan ng Diyos dito na mahihiyain, di masyado na ikipagkwentuhan. May tinitignan ngayon ng Diyos dito na napakahalaga ng role niya. Hindi nagkakasala ng chismis. Amen? Dahil dito, pagpapalain ko ang simbahang ito. Amen? Kala mo feeble, kala mo weak, kala mo walang kayang gawin. Pero sabi ng Bible, mahalaga yan. Mahalaga yan. Alam niyo, kuminsan yung mga kalyo na nasa kamay natin, kala natin walang purpose eh. Pero may purpose eh. Ano po? Necessary. Akala natin mahina pero mahalaga ang kanyang role sa church. At meron din po bilang body na hindi nakikita. Hindi nakikitang tumatayo dito, hindi key person, pero mahalaga. Parang mga kidney, heart, lungs, pancreas, hindi nakikita, pero mahalaga ang role. Hindi nakikita sa harapan, pero mahalaga ang role sa church. Kung wala sila, walang sasala ng kinakain po natin. Walang pusong titibok kung wala po sila. Malaga ang kanilang role dito sa church. Kaya ito po ang ating conclusion, mga kapatid. Kung yaan ay desisyon ng Diyos na inilagay dito, respect the decision of God. And respect the people inside the church.
Amen? Kasi nilagay ng Diyos dyan eh. Kumpiyansa ang Diyos dyan eh. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin yan eh. Alam ng Diyos na makapagbibigay ng kaluguran yan eh. Kaya inilagay yan dito. Alam ng Diyos yan ang kukumpleto ng katawan eh. Kaya inilagay dito. Alam ng Diyos magpapunction yan. Alam ng Diyos na kailangan natin yan. Kaya kung minsan mga kapatid, yung akala nating hindi natin kailangan, dumarating ang pagkakataon sa panahon ng ating buhay, siya pa pala yung tutulong. Kung minsan yung kinaiinisan natin dito sa church, darating yung panahon, siya pala yung tutulong. Tama po. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wag na tayong magtanim ngayon na hindi kita kailangan, naiinis ako sa iyo, o-offend ako sa iyo. Wag magtanim na ganoon. Kasi hindi pwedeng sabihin ng mata, kamay, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng ulo, paa, hindi kita kailangan. Darating ang panahon, mga kapatid, kakailanganin mo siya. Tingnan mo katabi mo. Darating ang panahon. Sige po, darating ang panahon, kakailanganin mo siya. Isang araw, kakailanganin mo ang luto ni Aling Marites. Isang araw, kakailanganin mo ang puto ni Lance. Isang araw, kakailanganin mo, pag ayaw dumating ng iyong Lazada, si Kyle. Amen? Isang araw, kakailanganin mo si Ribin, pag sinakop na tayo ng China, kung papaano umilag sa missile. Isang araw, kakailanganin mo si Tatay Egay Santiangco. Tatay Egay, are you with me? Dahil magpapagawa ka ng batalan. Batalan ba tawag doon? Yung lababo. Abanggerahan. Ano ba yung batalan? Matapayan. Amen? Isang araw, kakailanganin mo ang ninong Oni para kumuha ng usbong ng sampalok. Hindi pwedeng sabihin na hindi kita kailangan dito. Dapat wala yan sa biriyan. Darating ang araw, kakailanganin mo ang serbisyo ng pagpipintura ni Jonis. Amen? At kung gusto mo na umorder ng kakanin na mabilis, kakailanganin mo ang serbisyo ni Sister Tess. Kapayan ha. Church, ngayon pa lang, tanggalin niyo na po sa atin sa isipan natin na naiinis ako dyan, na-offend ako dyan. Tanggalin po natin mga kapatid. Dahil isang araw, kakailanganin. Hindi, pastor, hindi mangyayaring kakailanganin ko yan. Kapatid, sabi ng Bible eh. Are you with me? Desisyon ng Diyos. Darating ang araw, wala kang makuhang ambulansya sa mga kapitan. Ambulansya ni Joel ang kailangan. Abay, noong isinugod namin Sister Eunice, nakakotse sila Sister Eunice, taon na kami nila Joel. Ang bilis namin. Napuna namin, wala na sila Sister Eunice, naiwan na pala. Abay, humahawi kami, talagang ganyan eh. Tapos yung ilaw pala, gano'n talagang nakapambulag. Tapos yung piik, gano'n talaga, gano'n pala, no? Kapatid, decision ng Diyos ito eh. Respect the decision of God. Amen? Love one another. Let brotherly love continue.
Hihintayin ka ng Diyos. Hihintayin tayo ng Diyos sa ating spiritual growth. Fitly join together. Hawak-hawak ang kamay. Amen? Fitly join together. Isang araw, kakailanganin mo ang serbisyo ng IT. Amen? Gusto mo bang kumita agad ng malaking pera? Di ba? Turuan mo ako paano mag-hack. Oh, hindi yon. Kidding aside lang yon. Isang araw, kakailanganin mo ang tutor ng mga teacher natin para sa inyong mga anak. Pameriendahin mo lang yan okay lang sa kanila, di ba? Ma'am, baka pwede pong pakituturan po yung anak ko. Pameriendahin nyo lang yan, tapos labi pa nyo na 3-5. Isang araw, kakailanganin nyo yung pag-uukit ni Tatay Celso. No, yung bang naging mayor na kayo, Tatay Celso, gusto ko po ng pangalan nakalagay, mayor. Di ba? Robic Reyes. Pakiukit nyo nga po akong ganun sa table. Isang araw, kakailanganin nyo yung mga gwardya. Babantayan ang kayamanan nyo. Amen? O, ano lang din yan, pameriendahin lang din po yan, si Christian, siya si Tatay Egay. No, pameriendahin nyo lang yan, tapos bigyan 5,000 a day. Isang araw, kakailanganin nyo mga kapatid, yung mga washing machine yung sira. Amen? Fitly join together. Hindi pwedeng sabihin ng mata, kamay, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng ulo, paa, hindi kita kailangan. Hindi pwede. Dahil kailangan po ang bawat isa. Alam niyo po ba yung ulo natin as a church ang Panginoon? Isang araw, kakailanganin nyo yung mga gulay, saan ba mura? Sister Rizalyn, nung camp, hindi kami na problema kung ano mga bibilin. Kompleto. Amen? Kailangan natin ng bawat isa. Amen? Ang Panginoon bilang head of the church, siya yung Pangulo. Siya yung halimbawa. At yung halimbawa niyang iniwan sa atin, yung grabing pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo maligtas at para magkaroon ng church. Na ang church na ito'y inibig niya at handa niya ngang ibigay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas natin bilang church. Kaya nakalagay dito, ating Pangulo, ang ating head, ito ang totoo. Ito ang katotohanan that only Jesus can save. Si Jesus lang ang ulo natin bilang church, ang tagapagligtas. Huwag tayong mamatay o mawala sa buhay na ito na hindi natin pinagtiwalaan si Kristo na ating tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. Church, habang nabubuhay tayo, don't waste your time. Magpakalago sa salita ng Diyos. At dadating sa buhay natin as it has pleased Him. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na nagdesisyon, nagset
ng members ng church. Lord, help us to respect your decision. At tignan namin, Panginoon, yung plano nung paglalagay mo ng mga tao dito sa church, ng mga katabi namin. Ang purpose niya, kaya siya nandito para una, makapagbigay ang katabi mo ng kaluguran sa Diyos. Ngayon naman, tayo bilang mga mananampalataya, sabihin natin ngayon sa ating Panginoon bilang ulo ng ating katawan, Panginoon, hindi ko sasabihin na hindi siya kailangan. Kailangan ko siya. Come on, you talk to God. Alisin na sa puso't isipan yung sumasagabal para masabi natin sa Panginoon ngayon, Panginoon, kailangan ko siya. Part siya ng body. Kayo ang naglagay. Therefore, Panginoon, I will respect. Come on, ano ba yung sumasagabal? Para hindi mo siya matanggap na siya part ng body. Delete, confess, erase, and respect the decision of God. Come on. Anong humahadlang sa'yo para hindi ka pumorward dito? Delete, erase. You talk to God, come on. Kung kinausap ka ng Panginoon, punta dito sa harapan, come on. You talk to God. Ama naming Diyos, salamat. It's all about you. Kaya kami naging church, kaya naging ganito ang setup. Dahil po ito sa inyo. Sa inyong design, sa inyong desire, at sa inyong desisyon. Kaya mayroong Berean Bible Baptist Church. It's all about you. We praise you, O God. We thank you, O God. May simbahan na inilagay kayo sa lugar na ito. Mamahalin ko ito, pagpapahalagahan ko ito, maglilingkod ako dito, dahil yan ang inyong gusto. Kaya nyo ako inilagay dito. My first priority as a member of this church is to please you. Not the people around me, but you. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.